So sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit nagbabibrate or nagdadragging yung ating motor sa specific na pagkakataon. So sa video nito, itatry natin. So ngayon pag-uusapan natin yung nangyayari po, nagkakos po ng ano nyo po yan, is bubuka. So isa sa nakapukaw ng attention ko is yung comment na to. So yan, popost ko. Yung click ko, napansin ko lang pag 1 bar na yung gas, lakas ng vibrate, pero pag naka full tank, nawawala, haha. Pwedeng hindi ko paniwalaan yon, pero dahil marami yung sumang-ayon. Kapag mabigat ang motor or pag may angkas, hindi mo ramdaman dragging. Same Lodi. Same sa NMAX Y Connect ko, kapag full tank, tahimik at smooth ang makina pang gilid, pati takbo niya. Pero kapag nabawasan na ng 1 bar sa fuel meter, medyo maingay ng konti, lalo na sa 30 km speed and below. Same pag low na ang gas, malakas vibration pag mahina takbo katulad ng traffic. Totoo yan, Paps. So ano kaya yung mga possible cause ng mga ganitong senaryo, special scenario kung saan nagdadragging yung motor sa specific na pangyayari. So unahin na natin yung sitwasyon kung saan nagdadrag yung motor kapag nagme-menor, nagbabagal, or parang kada. So kung titignan kasi natin, may common denominator yung mga yon, which is mabagal sila sa state or mabagal yung takbo ng kanilang mga motor. So para mas magets nyo kung bakit nagkakaroon tayo ng dragging sa mga part na yon, parang kapares lang yan ang senaryo kapag inopen natin yung ating motor. So pagka-start, from galing na sa malamig na state, ibig sabihin, halimbawa pagkagising natin, start natin yung ating motor, may dragging kasing nangyayari kapag galing from the state na malamig yung ating motor or bagong bukas sa mahabang oras na nakapatay siya. So ayan, para makita nyo, susubukan natin. So ayan, start natin yung motor natin. Ayan guys, kung makikita nyo, nagbabibrate, nagdadrag. Ayan, kahit tuminahon na yung kanyang makina, mararamdaman mo may dragging. At yung pinaka-cause nun, kung hahawakan mo or pakikiramdaman mo yung motor, dun sa kanyang panggilid talaga guys. So dinadamay niya lang yung buong motor, kaya nagbabibrate siya. Ayun o. Gumagalaw siya. So para mag-gets nyo, ano ba yung nangyayari sa panggilid natin sa mga ganong pagkakataon na bagong sinde, nagme-menor, paarangkada pa lang. So yung nangyayari kasi sa panggilid natin, nag-i-start up pa lang mag-connect or mag-contact yung dalawa. Yung ating clutch lining at saka yung ating clutch bell. Kunyari, ito sila guys. So nag-i-start up mag-contact, ibig sabihin hindi pa talaga nagtatamaan. Magtatamaan pa lang sila guys. So sa pagkakataong yon na magtatamaan pa lang yung dalawa, lalo na kapag nagme-menor tayo. Yung pagme-menor kasi is at pag-arangkada is parang parehas na state lang yan. Kung saan yung nag-menor is parang nanggaling ka sa mabilis na state, bumagal ka. Yung arangkada naman, aarangkada ka, galing ka sa mabagal na state, bibilis ka. So may common denominator talaga sila, which is yung mabagal. So dun sa part na mabagal tayo or nagme-menor tayo, yung nangyayari dun sa clutch bell tsaka clutch lining natin, nagko-contact sila pero hindi directly. So parang mayroong sliding na nangyayari kung saan hindi pa close contact, hindi pa talaga sila fully contact, hindi pa talaga sinasabay nung clutch lining yung ating clutch bell. So sa pagkakataong kasing yon na nangyayari yung ganong bagay is nagkakaroon talaga ng dragging. Kasi parang nagtatamaan sila yung dalawang yon ng parang hindi normal or parang putol-putol, sliding kumbaga. Nagkakaroon pa ng ganitong connection guys, hindi contact, hindi fully. Kapag kasi nagme-menor tayo from full contact, dahan-dahang maghihiwalay yan. So dahan-dahan niya ng hihiwalayan yung ating clutch bell, kaya babagal yung ating motor, di ba? So sa ganung paraan, nagkakaroon ng close contact yung ating motor at nagkakaroon ng vibration. Yun yung sa part ng pagme-menor. Sa part naman ng pag-arangkada, from loose contact, tatabihan ng ating clutch lining yung ating clutch bell. So kapag tinabihan niya yan, magkakaroon na naman ng close contact, kaya magkakaroon ng vibration or dragging. Minsan magkakaroon ng sliding yan eh. Kaya doon nagkakaroon ng dragging guys. Kaya kung mapapansin nyo, kapag mabilis na yung takbo natin, wala na tayong nararamdamang dragging kasi fully contact na yung dalawang yan. Wala nang way para hindi isama
isama nung clutch lining natin, yung clutch bell natin. Fully contact na yan, hindi na sila nag-sliding. Kasi pag mabilis tayo, maluwag na yung lining, naiipitin niya na ng buo yung ating clutch bell. Kaya wala nang nangyayaring dragging guys. Nagkakaroon lang ng dragging kapag close contact pa lang sila. Close contact or nagtatamaan ng hindi inaasahan or parang putol-putol or nag-sliding din kung minsan. So, yun yung mga pagkakataon na mabagal tayo, nagme-menor tayo at paarangkada tayo. So, yun yung pinakamaikling explanation kung bakit nagkakaroon tayo ng vibration or dragging sa mga ganong pagkakataon. Same scenario din yan guys kapag mabigat yung sakay natin or may load tayo tapos hindi nagbabibrate. Tapos kapag wala tayong sakay or magaan lang yung motor natin, wala masyadong sakay, dun siya nagbabibrate. Dun kasi sa part guys na mabigat na yung motor natin, may angkas na siya, yung nangyayari kasi sa panggilid natin, yung contact ng clutch bell tsaka yung clutch lining, hindi na sila aabot sa point na magko-close contact pa. So dahil kakailanganin ng matinding force ng ating motor para umandar, automatically sisipitin niya na yung ating clutch bell ng ating clutch lining. So wala nang mangyayaring close contact, wala nang mangyayaring vibration or dragging. So yun yung brief explanation natin dun sa part na yun na kapag nagme-menor, paarangkada or mabigat yung sakay. So halos pares lang ng principle ng dragging. So dito naman sa pinaka-issue natin na kapag konti na lang daw yung gas or malapit na maubos yung gas is nagkakaroon ng vibration. So dito sa part na to, ang iniisip kong dahilan is yung power ng ating motor or yung ating panggilid kaya nagkakaroon ng vibration. So bakit yung power yung naiisip kong dahilan? So kagaya ng sinabi ko kanina guys, kapag may mabigat tayong sakay, rekta ng tatamaan ng ating clutch lining yung ating clutch bell. Rekta niya ng susungkitin. Ganon din kapag kulang na sa power yung ating motor or konti na lang yung gas. Maybe kasi iniisip ko kasi talaga na kapag konti na lang yung gas, mahina na talaga yung power. Kaya yung nangyayari din sa panggilid is parang magkakaroon ng close contact. Hindi niya agad lalapitan. Kahit yung normal na takbo niya is lalapitan niya agad. Kung kulang na siya sa power ng kulang na siya sa power, kulang na siya sa gas, magkakaroon na ng close contact, which is nagkakaroon na ulit ng vibration kapag konti na lang yung ating gas. So yun po yung pinaka-possible reason kung bakit nagkakaroon po ng dragging sa mga specific na scenario po sa ating pagdadrive. So yun yung aking explanation about doon. Kung makikita nyo, halos same principle lang talaga sila. Basta guys, tandaan nyo kapag nagkaka-close contact yung dalawa or hindi fully contact yung dalawa, nagkakaroon pa ng vibration. Kaya the time na mabagal tayo, wala tayong angkas, is talagang nagbabibrate yung motor natin. Pero may remedyo naman tayo para mabawasan yung ganyang senaryo. Ibig sabihin, para hindi na magkaroon ng close contact, ibig sabihin, matik na, rekta niya nang iipitin yung ating bell. So, primary solution na may advice ko sa inyo dyan, dahil yun yung dalawang pinaka problema natin yung contact ng dalawa, maybe pudpud na po ang inyong clutch lining at kailangan na pong palitan. So sa ganung paraan po kasi is rekta na yung contact ng clutch lining natin at saka clutch bell. Isasama niya ng buo. So mahirap po kasi talagang solusyonan yung dragging guys. Yung iba kahit pinalitan na yung buong pyesa ng panggilid is nagkakaroon pa rin ng konti. So dito sa aking channel gumawa na rin ako ng video about sa dragging, kung saan ipinakita ko kung ano yung solusyon sa ating pagbabibrate or pagdadragging ng ating motor. Kasama na dito kung paano ayusin yung magandang grip ng ating clutch lining sa ating bell at marami pang iba. So kung di nyo pa napapanood yung ating video na yun, ilalagay ko yung link sa description ng video na ito. So kaya naman po para sa aking conclusion, tanggapin na lang natin yung point na nagkakaroon talaga ng close contact yung clutch lining natin at saka clutch bell kaya nagkakaroon ng vibration yung ating motor, which is normal talaga po sa ating scooter. May pagkakataon lang na kaya po nating bawasan ang lahat ng ito pero hindi po totally 100%. Kaya po natin sa pamamagitan lang ng pagpapakiramdam sa ating motor. Pakiramdaman po natin kung saang part siya nahihirapan, saang part yung kulang niya, yung sira niya, yung kailangan niyang linisin. Kaya naman po, linis ng panggilid yung pinakaunang pupuntahang solusyon ng lahat ng halos na may problema sa dragging kasi
yung contact talaga ng dalawa yung nagiging problema natin, guys. So yun lang para sa video na ito. Sana nakakuha kayo ng kaalaman sa mga binahagi ko about sa kaalaman ko sa dragging. The more you click, the more you know. Usapang dragging. Bye bye.